Isang makabuluhang programa ang isinagawa sa lungsod ng Kidapawan. Sa gitna ng pagdiriwang, nagsilbing plataporma ito para sa mga performer upang ipahayag hindi lamang ang kanilang talento sa entablado, kundi pati ang kanilang saloobin hinggil sa tunay na diwa ng kalayaan sa kasalukuyang panahon. Si Daisy Catala sa detalye ng balita. Nagtipon ang mga mamamayan ng Kidapawan upang ipagdiwang ang ika-127 araw ng kalayaan. Lumahok ang iba't ibang grupo mula sa komunidad, mga performer, youth organizations at mga leader. Sa pamamagitan ng sining at salita, ipinamalas nila na ang diwa ng kalayaan ay patuloy na isinusulong. Hindi lamang bilang alaala ng nakaraan, kundi bilang paninindigan sa kasalukuyan. Pinangunahan ni Attorney Enrico Vicente Remitio ang programa sa Kidapawan City. Aniya, ang Araw ng Kalayaan ay hindi lamang pagunita sa mga bayani, kundi paalala na ang laban para sa tunay na kalayaan ay nagpapatuloy. This is in honor of Tatay Digong, love for country and people. No, this is also pahinumdom sa tua for all the sacrifices our heroes have endured during their fight for freedom and independence. Pahinumdom po sa tua na now is our time to fight for our freedom and independence. Ginamit naman ng mga awit ang entablado hindi lamang upang magpalabas ng talento, kundi upang ipadama ang kanilang saloobin sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan. Sa panahon ngayon po, masasabi ko, ang bawat isa po ay may posas eh. Yun yung individually, tao. It's not bansang Pilipinas, it's the people. Parang may posas tayo eh. Masasabi ko, hindi po tayo tunay na malaya. Kasi, dapat ang tao hindi sunod-sunuran. Dapat ipaglalaban po niya ang tunay at ipaglalaban niya dapat ang kalayaan para sa isa't isa. So mahirap po na may tao na magdusa para sa kalayaan ng Pilipinas. Yung ibang mga tao ngayon, nababayaran na, walang kalayaan. Kung ano gusto nilang, sana kung ano yung nasa isip nila, kung ano yung gusto nilang sabihin, sana yun yung gawin nila. Hindi yung kailangan pagka nabayaran ka, hindi mo na, walang prinsipyo mga tao. Para naman sa kabataang bahagi ng programa, ang kalayaan ay isang responsibilidad na kailangan panindigan sa araw-araw. Ibinahagi ni Arvin Grace Into ang kanilang layunin bilang bahagi ng grupo ng mga makabayang kabataan. Being part of the Patriots, diri sa Kidapawan, na we are a team supporting until now. We are keeping the fire burning. Mo na nga akong gibati, nakapahugaw, nakapagawas, o gigamit na mo ang akong talent being one of the singer, performer sa atong event karon na may pa abot na ko ang akong nasa akong kasing-kasing o galipay bigda ko. Samantala, isa sa mga dumalo ang nagpahayag ng pagkabahala sa mga kaganapan na ayon sa kanya ay sumasalamin sa mga hamon ng karapatang pantao sa bansa. Dito kang Tatay Digong, di man sila kakurako, kay bantay siradungan. Maunang gihinay-hinay nila og pangdakop, no? Gipangkasuhan ang mga nagasuporta kang Tatay Digong. Kinsa ba'y nagasuporta kang Tatay Digong? Unang-una, ang leader sa KLGC nga si Pastor Apollo Kibuloy. Unsa ilang gihimo? Kay kabalo sila nga usa sa bugat nga supporter ni Tatay Digong, si Pastor Apollo Kibuloy. Unsa ilang gihimo? Gisulod nila ang simbahan, no? Mura pa sila gamina dito. Nagkalot pa sila dito ubot unsa ilang pangitao na nang ilalom nga dili man nawati si Pastor Apollo Kibuloy nga magtago anang ilahom sa yuta. Sa kabuuan,
Ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kidapawan ay hindi lamang naging paggunita sa kasaysayan kundi naging daan upang pag-usapan ang mga isyong panlipunan na patuloy na humahamon sa pagkamit ng tunay na kalayaan. Isang paalala ito na ang diwa ng Araw ng Kalayaan ay nananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Mula rito sa Kidapawan City, Daisy Catala, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.